Ano na anya, Mr. Maravillas? Kamusta na? Ano na yung mga balita ngayon? Lalo pong nangaulol yung mga DDS ngayon po. Yung investigasyon kasi po, doon sa Senado, sa PDEA leaks na tinawag po nila, epic fail. Imbis maidiin mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa gawa-gawa nilang kwentong pulburon. Ayon, na-confirm tuloy mga kababayan na fake yung document, yung operational document, hindi man po galing sa PDEA. Gawa-gawa lang po. Kaya hindi mapakali ngayon po yung company Maudings. Hindi umayon sa kanila pong script. Yung takbo ng investigasyon ni Senator Bato. Imbis yung madiin po yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung minyo nila po na number one purveyor ng fake news, si Maharlika, yun ang nadiin po. Ayun. Nag-order mga kababayan sa Secretariat ng Senado, si Senator Bato, na isamon po si Maharlika. Pag hindi niya, ipapakontent ko niya itong si Maharlika para ipaaresto. Baliktad po mga kababayan yung nangyari, yung magkakakampi, nag-away-away na, nagkalaglagan kasi po mga kababayan. Sabi nga natin, hindi kasi masyadong ni-rehearse, minadali. Hindi masyadong ni-rehearse po yung script nila sa investigation sa sobrang pagmamadali kasi ang intensyon sa tingin natin po, siraan ng siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa isyu ng pulburon para mag-alsa yung mga mamamayang Filipino. Mapilitan ang ating Pangulong Bongbong Marcos na mag-resign at nang mailuklok nila si Inday. Gustong gatungan ng people power or if not, i-increase nila yung pressure para mag-resign ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang intensyon po nila sa kanilang paninira. Hindi man nila tinatago. Ha? Ano yan, Mr. Maravillas? Oh. Nagwawala na po si Arimao. Sabi niya, no, Bodol King. Roque demands Dictator Marcos to resign. Ayan po. Marcos resign, former presidential spokesperson and unit team senatorial candidate Harry Roque demands the resignation of President Ferdinand Marcos Jr. over alleged return of dictatorship in the country. Kasi daw, ginipit ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung distab rally nila doon sa Bustos, Bulacan. Yung hindi natuloy na rally. Destabilization rally, mga kababayan. Sila man lang po ang naniniwala sa kanilang panawagan. Kaya gusto nilang i-intensify yung smear campaign sa ating Pangulong Bongbong Marcos. And gustong gamitin sana siguro yung Senate investigation. Tulad ng nangyari noon mga kababayan kay Era Pistrada at nang mapatalsik si Era po, umupo si The Little Girl, the original member of the band, The Platters, na barkada po ni Maudings. Hindi ano niya, Mr. Maravillas, kasi epic fail sila. Malamang hindi na po makatulog sila ngayon sa kaka-plot, kaiisip ng masama sa ating Pangulong BBM. BBM. Ah! Ano yan na Mr. Maravillas? Dilat na dilat. Hindi nga na makatulog. Malamang yan ang inabot ni Senator Bato kay Maudix. Bakit niya baliktad yung resulta ng investigasyon mo? Hindi sumang-ayon sa ating agenda. Ha? Malungkot si Inday. Makita niya, Mr. Maravillas, parang may kamukha yung dating mayor ng Kalawan, si Mayor Sanchez.
Parehas yung tabas ng gupit, mga kababayan. Ito magandang gupit. Sinare kasi sa akin, mga kababayan, na mga Marcos loyalist. Sabi ko, ano to? Ngayon, pinost ko din sa aking timeline. Galit na galit po yung mga DDS. Binasa ko ng todo. Ang gusto nilang mangyari, mga kababayan, sila lang yung magpost ng mga pambabasto sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos, yung mga Marcos loyalist, pag nagpost ng mga ganon, galit na galit sila. Pambabastos daw sa dating Pangulong Digong. So okay lang, tulad ng rally, mga kababayan doon sa Bustos, Bulacan, gusto nila, buwelo lang sila na mambastos. Natawag na kung ano-ano yung ating Pangulong Bongbong Marcos, adik, bangag. Ngayon, bumabalik yung tawag na diktador kasi hindi sila pinaintulutan daw. Yan, hindi nagpaintulot po, yung may-ari ng lupa. Ayaw nila po madamay sa kaguluhan. Kasi alam po nila, ina-announce kasi ninyo na ang intensyon ninyo, gatungan ng people power. Iayaw man po ng mga mamamayang Pilipino, sawang-sawa na sila sa ganon. Pagkatapos sasabihin ninyo, diktador. Kayo yung diktador eh. Ayaw ninyong irespeto yung napakalaking mandato na binigay sa ating Pangulo ng mga mamamayang Filipino. 31 million plus. Kaya nga 32 million yung boto ni Inday. Kasi ang 31 million, mga Marcos loyalist, Marcos supporters, ang excess doon sa boto ng ating Pangulo na napunta doon sa boto ni Inday, yun man lang po kayo na mga DDS. Kaya tuwang-tuwa po doon sa investigasyon ni Senator Bato, pati yung DILG. Kasi yung mga paninira sa kanila ng mga DDS vloggers, nabasag doon sa Senate investigation ni Bato. Baliktad yung resulta. Ayan po, no irregularity in multi-billion peso drug bust in Batangas. Abalos stressed anyo. Kumbinsido po si Bato sa presentation. Walang anomalya, walang irregularity. Masama yung loob ng mga DDS po. Siguro nagsisisihan na ngayon. Buti pa niya hindi natin ginatungan yung investigation sa Senado. Nagsulat pa kasi si Morales. Nasunog tuloy siya mismo. Doon, mga kababayan, sa Senate investigation na siya yung nagsulat. Pati si Marlica, sunog na sunog, inaccuse na tuloy si Bato na binayaran ni Lisa Marcos. Umusok yung tumbon po ni Senator Bato. Inaway na si Marlica. Sabi ni Bato, ay Marlica, kala ko ba? Tapos nag-post siya, di tinuloy. Sabi natin, baka ibig sabihin, kala ko ba, kakampi tayo. Kasi sa mga rallies po nausog, although doon sa Tagum City, hindi na pumunta doon si Bato. Dumistansya na siguro. Kasi siyempre, mag-re-election siya sa 2025. Baka na-realize niya na karamihan sa mga bumoto sa kanya noong panahon, mga Marcos supporters. Kaya doon mo distansya po siya, si Bato. Pati si Bongo. Iikis na sila, mga kababayan, sa mga Marcos loyalist. Kasama po si Marlica sa ini-invite nila para manira sa ating Pangulong Bongbong Marcos na mag-speak through online. Tinatawagan po nila doon. Kino-cover naman live ng kanilang istasyon. Yung istasyon ni Pacquiao, yung Sunset. TV and radio. Di ba niya, Mr. Maravilla? Sunshine. Sunset na ngayon. Palubog. Kaya hindi na sunshine. Sunset. Si Pacquiao po, hindi na nagpapakita. Paano? Hindi maging sunset. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan sa ating bansa. Yung mga totoong kwento,
totoong analysis. Hindi po propaganda, hindi po fake news. Tulad ng ginagawa ng mga DDS vloggers. Lahat, pag fake news po. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pagunlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Ito nga po, kahapon ang daming pumunta sa gym. Mga bagong clients po sila. Yan po, kausap ng aking anak. Galing po sila sa ibang gym. Nag-enroll na po sila dyan. Pati mga taga Great Britain po, nagpasyal po sa gym namin. Review po nila, kaya ang dami pong lumilipat sa amin kasi kami yung pinakang malinis. Ayan po, sabi po ni Noah, ang sabi niya, ang pangalan niya. Ayan, Nohos ang Tolminas, social media account niya. Sabi niya, visiting Legazpi City just for under a week and can say it is the best gym in the city. The owner was incredibly helpful and kind. The equipment is modern and there is everything you need. The gym was kept clean and tidy. I would recommend this gym if you are visiting Legazpi. Ayan po siya, mga kababayan. Yung foreigner. Ayan po. Ayan yung gym namin na napakaganda. Occupied namin to, saka yung roof deck mismo. Kaya kami yung pinakang malaki. Kaya nagsisipaglipatan, mga kababayan, yung mga taga-ibang gym. Yung gamit kasi namin po, bumili kami ng mga brand nyo. Yan po. Napakarami yung gamit namin. May treadmill na rin po kami. Ito naman yung bago naming paninda, iGlow Serum. Galing pong South Korea. Whitening siya. Tingnan niyo yung epekto sa aking anak, architect, entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po siya sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ngayon, sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na dyan, Mr. Maravillas. O, balikan natin yung ating mga kwento ngayon. Kasi po, abang yung ating Pangulong Bongbong Marcos at yung Congress, tuloy-tuloy sa pagpapaunlad ng ating bansa, pagsasaayos po ng mga problema ng ating bansa, yung kampo naman po ni Maudigs, busy sa pagpaplat ng masama sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong. Pero si Inday ay hindi pa mag-resign. Ang gusto nilang papag-resignin, mga kababayan, yung working president, yung wala mang nagagawa sa kanyang departamento, gusto nila, yun ang ipalit. May ganon, mga kababayan. Kaya hindi sila makatulog sa kakaplat ng masama. Ha? Dilat na dilat ang mata po. Igawan niya talaga, Mr. Maravillas. Sinerman lang ba ito sa akin ng mga Marcos loyalist para amanos niya doon sa mga pambabastos? Yan yung ugali ng mga DDS po. Gusto nila
Sila lang ang may karapatan, mga kababayan, magsalita ng masasama, magplano ng masama. Tayo, joke-joke man lang po. Di ba? Huwag seryosohin po ang buhay. Kasi God is in control. O tingnan ninyo yung nangyari po doon sa Senate investigation. Na alam natin ang intensyon, siraan yun ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayun. Baliktad yung naging result. Lalong pumugi yung ating Pangulong Bongbong. Nalinis yung kanyang pangalan. Kasi nga po, gawa-gawa man lang po yung istorya. Baseless po. Kaya nga po, hindi man pinapansin ng mainstream media. Ang pumapato lang po, yung kanilang Sunset Radio and TV Network. SMNI. Tapos, siyempre, yung kanilang mga fake news peddlers na mga vloggers. Kaya nga po, grabe frustrations nila. Napahiya ng todo, mga kababayan. Yung witness nila. Durog na durog po doon sa Senate investigation. Confirm po na fake. Kasi po, sabi ng taga-PDEA, wala man na niya yan sa amin. Nasaan na niya ito galing? Iwan ko niya sa kanila. Sa amin na niya, wala. In other words, gawa lang yun ni Morales kung saan niya yung kinuha. Siya yung nakapirma eh. Kung saan pinagawa. Ngayon, papatawag may mga ipapatawag pa, pati si Ochoa. Tapos, sinamon po si Marlica kasi nagalit si Bato. Ayun, isinama sa investigasyon. You see? Napahamag tuloy. And later on, tama-sama na sila mga kababayan yan sa magiging wanted tulad ni Bantag, Tebes, Pacquiao. Sunod niyan, si Marlica na. Damay na po. Nagparapaniwala kasi kayo dito eh. Kaya yan inabot ninyo. Kaya insisted po, desidido talaga po na iluklok si Inday. Pinaparesign si President Bongbong Marcos. Kailangan kasing i-intensify nila yung pressure. Kasi yung Congress, mga kababayan, pinapaimbestiga na yung secret deal sa China. Kaya nagmamadali sila. Ayan po. House to proceed with its investigation on Duterte-China Gentleman's Agreement. House Speaker Martin Romualdez said, the House of Representatives will proceed with its investigation into the reported Gentleman's Agreement between former President Rodrigo Duterte in China. Ang nagsasalita po, mga kababayan, tumapang na si Martin Romualdez kung dati hindi po sila pinapansin. Kasi sumusobra na po eh. Ngayon si Martin na mismo yung promentera. Nagpa-press-con po kahapon. Ayan po, pa-press-con, press conference, House of Representatives, Martin Romualdez. Pero hindi lang po yon yung topic, yung tungkol sa isa lang yon sa na-discuss doon sa press con, yung investigation kay Maudigs. Pero actually, yung pinaka-purpose niya, yung i-address yung problema natin sa basic commodities, lalo na yung presyo ng bigas, yung problema natin sa El Nino, yung ang concerns sa mga kababayan nila. Isa lang yun ang sana itanong. So nakita ninyo, focus sila sa mga importanteng issue. But of course, itong issue sa West Philippine Sea, that is also equally important. Kaya pinapatawag po yung mga previous officials. Kaya sabi natin, nagmamadali sila na patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi may napakalaki silang kasalanan ginawa sa ating mga mamamayang Filipino. Yung previous administration. Yung secret deal po. Kaya ayaw tayong tantanan kasi tingnan ninyo, kahapon lang o the other day, winaterkano na naman po tayo ng China. Kasi tingin ng China, winanto-3 natin sila, linoko natin. Yun ang paniwala ng China, nakipag-secret deal kasi yung previous administration. Pagkatapos niya, binabawi. Kaya ito yung gustong paimbestigahan mga kababayan ng Kongreso. Kasi that is unconstitutional. Illegal po yung pinasok ni Maudigs. So, ini-intensify nila mga kababayan, ang kampo ni Maudigs, ang pressure sa ating Pangulo para mailuklok si Inday. Mamadali sila, sabi dito.
Dismayed with his dictatorial tendencies, former presidential spokesperson Harry Roque has called on President Ferdinand Marcos Jr. to resign or else be kicked out from the office by the Filipino people. So hindi nila itinatago po yung plano na ikudita po. Mismong sinasabi ni bakit niya Mr. Maravillas, napakalakas ang loob nila. Back up po ni Xi Jinping. Kaya malalakas ang loob nila. Laging pinangangalandakan yan ni Harimao sa kanyang channel, YouTube channel. Minamaliit niya yung Amerika kasi pabankrupt na niya. Ang umaasinsuan niya yung China. So kailangan niya dikit tayo sa China. Ganon. So sabi dyan, a fuming former presidential spokesperson Harry Roque is demanding the resignation of President Ferdinand Marcos Jr. on alleged return of dictatorship in the country. Roque lashed out at Marcos for allegedly betraying the people and curbing the right to peaceful assembly following the thwarted peace rally planned by former President Rodrigo Duterte. Sino mang maniwala sa inyo? Hindi sila binigyan ng permit ng local government. That is the discretion ng local government ng Bulacan kasi alam nila magulo sila. Rally nga po, destabilization. So paano bibigyan sila ng permit? Ngayon, tumakbo sila sa pribadong property. Hindi man otorisado yung caretaker, sinabon ngayon ng abogado ng may-ari. Pasok ka niya ng pasok sa kontrata. Pinalaya sila doon. Tapos ang sinisi yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala mang ganun pong tendency yung ating Pangulo. Napakabait nga po sa inyo. Kung panahon ninyo yan, sa panahon ninyo, based sa records ng karapatan, more than 5,000 violations. Pag sikil sa peaceful assemblies, yung ginawa po ni Mau Diggs during his term, tapos ituturo ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ibuilo nga kayong naka-rally doon sa Liwasang Bonifacio na gusto na ninyong salakayin yung Palasyo Malacanang. Hindi kayo ayaan ngayon. Kasi alam ng mga tao, kung ako man yung may-ari ng property, ba't ko kayo ayaan kahit magbayad pa kayo sa akin? Alam kong nanggugulo kayo, madadamay pa ako sa kaguluhan. Tama? Napakaganda na ng ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang administrasyon, naninindigan para sa soberenya ng ating bansa, para sa future ng ating mga mamamayan. Tapos ginugulo ninyo. Maghintay kayo ng 2028, yan kung mananalo kayo. Ito po, grabe yung mga barkada po ni Mau Diggs. Matindi po. Ipinagkanuno po tayo. Ito yung sinasabi natin. Under the administration of Digong, Human Rights Alliance Karapatan has recorded 4,586 restrictions or violent dispersals of mass actions, public assemblies, and gatherings. Tapos iakusa ninyong diktador yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung hindi pagkatuloy ng inyong distab rally sa Bustos, wala man siyang kinalaman doon. Ang umayaw po, yung may-ari ng hindi ninyo nakumbinsi, yung may-ari ng property, nakipag-usap kayo doon sa caretaker, hindi man authorize yun, nakipag-secret deal kayo doon. Sanay kasi kayo sa secret deal. Di ba? Ikaw, Harimau, yung umamin na nakipag-secret deal yung amo mo na si Mau Diggs. Ayan tuloy, hindi na makatulog si Mau Diggs kasi iimbestigahan siya ng Congress. Sabi dito, the former cabinet member claimed it was the death of democracy when Marcos prevented the Duterte-led rally in Bustos, Bulacan on April 28 from happening. Anong ebidensya ninyo? Mag-present kayo, abogado kayo Mag-present kayong ebidensya na may direct hand doon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Anong ebidensya ninyo? Busy yung ating Pangulo sa paglilingkod sa ating mga mamamayang Pilipino. I-accuse ninyo ng ganyan. Talagang wala kayong pagkakaiba sa mga dilawan. Kayo ng akosang patay ng demokrasya. Pag hindi pumabor sa inyo,
yung sitwasyon, patay na yung demokrasya. Kayo yung gustong patayin yung demokrasya. Kasi under the democratic constitution natin, ang term of office ng ating Pangulong Bongbong Marcos, 6 years. Magto 2 years pa lang, gusto na ninyong ikudita, gusto na ninyong paalisin, papag-resignin, para iluklok si Inday. Kayo yung gustong magdikta, gusto ninyong i-overrule yung will ng 31 million plus na mga Pilipinos. Ikukunti lang naman kayo. Di nga kayo mag-1 milyon na mga DDS. Maghintay kayo kung may panahon pa kayo na natitira. Or kung bigyan kayo ng panahon, ng pagkakataon ng ating mga mamamayang Pilipino, kung hindi na. Di ba? Martialo na po ngayon, bagamat wala pong deklarasyon ng martialo, sabi po ni Rocky sa kanyang video. Ipaglaban natin ang ating mga karapatan, ipaglaban natin ang saligang batas, ipaglaban natin ang mahal na bansang Pilipinas, no to dictatorship. Anong ipaglaban yung ating bansang Pilipinas na pinaglalaban ninyo? Beijing? Agenda ni Xi Jinping ang pinaglalaban ninyo. Kaya nga ang tawag ko doon sa defend the flag na sinasabi ninyo, defend the flag of China. Kasi hindi man na flag ng Pilipinas. Nagkipag-secret deal nga kayo by your own admission eh. Sabi niya, panahon na para tayo ay magkasama-sama at magusga na kinakailangan na masisante na ang presidente na nagbudol sa taong bayan. Ang sigaw ng taong bayan, Marcos resign, bago ka pa namin sisantihin bilang presidente ng Pilipinas. Kita ninyo, mga kababayan? So, hindi nila tinatago ang intensyon na gamitan ng puwersa through people power or kudita. Kaya ginagatungan nila yung armed forces. Hindi man nila makumbinsi. Di ba? At malamang sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso, ito nga sinisimula na, yung investigasyon muna sa secret deal and possibly isunod na yung kaso for inciting to sedition laban po kay Alvarez at mga kasama, pati sa dating Pangulong Digong. So sabi dito, in the same video, Rocky said many supporters like him have realized they were duped by Marcos, branding him as Bodol King. Di mga mahinang nilalang kayo. Abogado ka, napakatalino mo. Pagkatapos, sinasabi mo, ina-admit mo in your own statement na nabodol ka ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nasabi ni Maudigs, second year lang. Hindi nakatapos. So napakatalino ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mabodol kayo. Tama? Talo yung talino ninyo. Sayang ng pagiging international lawyer ninyo, expert sa international law, binodo lang kayo nang hindi nakatapos. Di ano niya talaga, Mr. Maravillas. Nabodol tayo. Sila man lang ang nagsasabi niyan. Tayong mga mamamayang Filipino po, hindi tayo nabodol. Sila, yun ang claim nila kasi hindi inayaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na sila po ang magdikta sa kanyang administrasyon. Yan ang gusto nilang mangyari. May mga appointments kasi, lalo na yung asawa niya natanggal. Mga abusado po, vested interest, mga kababayan, sila yung gustong magdikta. Hindi pinayagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya pwede ang ganyan. He alleged that Marcos has broken his unity promise while trying to drag the country into war amid South China Sea dispute and strike a deal to recover their families' ill-gotten wealth. Apart from the president's alleged dictatorial tendencies, he also said corruption and smuggling remain rampant under Marcos' watch. O di mag-file kayo ng asunto sa husgado kasi sa aming pagkakaalam, yung mga ill-gotten wealth cases laban sa pamilya Marcoses, ayon, isa-isa na pong napawalang saysay, binasuran ng husgado. Paubos na nga po, kaya mababawi na nila.
Yung alleged ill-gotten wealth, napatunayan, hindi man po ill-gotten, but they have the wealth. Mayaman sila eh. Kaya ang daming nagkaka-interest sa kanila. Kaya sinisiraan silang sinisiraan. Gustong agawin yung kayamanan ng mga Marcoses. Ang conspiracy theory, mga kababayan ni Maudigs, nakipagdilan niya sa Amerika. Naging conspiracy theorist si Harimao. Yung mga kasong yun, hindi man pilit na itinatanong po kay Pangulong Bongbong Marcos. Doon sa pagpunta niya sa Australia, may isang reporter na nagtanong sa kanya. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, may abogadoan niya ako na asikaso niyan. Hindi man ako dapat nagsasalita ng mga tungkol sa isyong yan kasi yung abogado ko niya. Tama? Nasa usgado na. Yan natin yung korte yung magdesisyon. Ganon katalino yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yung mga kaso po laban sa kanila, talo. O diba? So sabi niya rito, ang buong akala natin, 31 million tayo, kasama na si Inday Sara na umakyat sa kanyang entablado na gagamitin niya itong pangalawang pagkakataon na linisin at ituwid ang pangalan ng kanyang pamilya. Pero talaga palang baka nasa dugo niya na maging diktador. Ang 31 million po, yung bumoto sa ating Pangulong Bongbong Marcos, mga Marcos loyalist yun. At bumoto kay Inday. Tama? Kaya nanalo si Inday. Kaya nga nagdesisyon si Inday na makipag-unity team na lang. Kasi kung kaya niya na manalo, presidente yung kanyang tatay, di dumiretso sana. Kasi that's the original plan. Run, Sara, run nga po. Manipis po yung mga pagtitipo ni Inday. Huwag kayong pauuto po sa propaganda nila na may utang na loob yung mga Marcos sa Duterte. Hindi man po sila kilala. Dabaw lang po sila. Ginamit nila yung mga Marcos loyalist during the 2016 election. Tumulong si Super Ate, nanalo si Digong. Tapos sabi nga ni dating Chief Justice Antonio Carpio, base po sa revelasyon daw ni dating DFA Secretary Albert Del Rosario, tinulungan si Maudigs ng China. Yun ang lumabas na kwento po. So mali po, mga kababayan, yung narrative nila na pinapakalat na dapat magtanaw ng utang na buot ng utang na buot man sa akin, di ko yung loob. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kay Digong, iamanos na po tinulungan siya ng mga Marcos loyalist through na maging Pangulo through Inday Sara, Amy Marcos. Tapos inilibing sa libingan ng mga bayani, mga kababayan, si Apo Lakay. O di amanos na. Tapos karapatan ng dating Pangulong Apo Lakay na malibing sa libingan ng mga bayani kasi siya ay isang sundalo. Tama po? At obligasyon yon dapat, mga kababayan. Yun ang dapat na pagtingin natin. Obligasyon yon ni Maudigs. Tsaka amanos na po. O ngayon, nanalo si Inday. Bakit nanalo si Inday? Dahil sa mga Marcos loyalist. Kasi kung hindi siya isa-support ng mga Marcos loyalist, hindi mananalo po si Inday. Kukunti man lang po yung mga DDS. Yung excess po doon sa boto ng ating Pangulong Bongbong, ayun ang DDS. Ang iba doon, mga dilawan. Bakit ko alam? Yung mga politiko dito sa amin, ang ibinoto po, ikinampanya si Inday. At yung presidente, si Robredo, alam ko, kaibigan ko yung politiko rito na nangampanya po sa buong Pilipinas. Ang dinadala po, Robredo, Inday. So nakadagdag yon, pero hindi ginang nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw nila sa ating Pangulo. Tama pa?
Nasubaybayan natin, huwag kaming niloloko ninyo, Harimaw. Kaya sabi ni Harimaw dito, kung diktador ang Marcos Sr., diktador din ang Marcos Jr. dahil takot po sila sa katotohanan na binodol nila ang taong bayan. Anong takot sa katotohanan na lumabas na yung lahat ng katotohanan? Yung kasinungalingan na inakusa sa pamilya Marcos, ayun, lahat po natunaw, nadurog na po. Kaya nga po nanalo yung ating Pangulong Bongbong. At kayo, nakisakay lang. Tama? So nagmamadali sila, mga kababayan, na mailuklok si Inday kasi naiipit na sila sa mga kalokohan na ginawa nila. O na yung ICC, may sword of Damocles. Pwedeng pag umabot na sa sukdulan, magbago yung desisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, papasokin na yung ICC. Depende sa sa gagawin nilang kaguluhan po dito. Ngayon, itong congressional inquiry. Kaya hindi na makatulog po si Maudigs. To summon or not to summon, Duterte's fate up to House panel, says Adjong. Yung secret deal po ito. Ang nagpasubo nito, si Harimaw. Siya yung nagbulgar, nagdaldal ng nagdaldal. Sabi ko sa inyo, lahat ng problema nila, gawa-gawa man lang po nila sa sobrang kadaldalan. Sabi po sa Bible, what you sow, you reap. Kung anong itinanim mo, yun ang anihin mo. So sabi dyan, Assistant Majority Leader Lanao del Sur, 1st District, Representative Sia Alonto Adjong says, it's ultimately up to the House Committee to decide whether or not they will summon former President Rodrigo Duterte to participate as a resource person in the inquiry on the alleged gentleman's agreement on the West Philippine Sea. Ayan si Digong, mga kababayan. Hindi na makatulog. However, the House has yet to announce which committee or committees will carry out the probe and when it would happen. So wala pa, mga kababayan, na schedule kung kailan sisimulan yung congressional inquiry. Siyempre may mga invitations pa. Hindi nila minamadali, mga kababayan. Hindi tulad ng ginawa ni Bato, minadali niya eh. Wala ngang resolution yun. Moto proprio. Ayun, sa pagmamadali ni Bato, na magsagawa ng investigasyon tungkol doon sa alleged anomaly, irregularity sa yung nakumpiska na bilyong halaga ng Shabu. Ayon. Yung gustong mangyari ng kanyang mga kakampi, nasiraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, baliktad yung result. Tuwang-tuwa yung DILG, nakapagpaliwanag sila. Pati mga kababayan yung PDEA leaks, ayon, napatunayan tuloy na fake nga. First day pa lang po, at nag-away-away na sila. Umusok si Bato kay Marlica kasi inaccuse po doon sa programa niya habang nasa Senate investigation si Bato, may nag-feed sa kanya ng information, binabanatan ka niya na ang sabi, pinakita yung may post. Sabi niya, binayaran ka ni Mrs. Lisa Marcos. Galit na galit si Bato. Nandidilat si Bato kay Marlica. Ayan, si Marcos bangag in subject. Ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtanong na ba ako, nabayaran nabayaran ka ni Lisa? Ayan, sabi ni Bato, galit na galit kahapon. Nabayaran ako ni Lisa Marcos? How dare you? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Epic fail po. Yung mga nag-iisip ng masamang plano sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sila yung nadurog sa investigation. Ayan kasi, isip kayo ng isip ng masasama. Hindi yan paintulutan ng ating Panginoong Diyos. Kasi po, ang Panginoong Diyos mismo ang nagluklok sa ating Pangulo. Yan ang katotohanan dyan. Destiny po ang pagiging Pangulo. Protected siya. O ngayon, sabi rito, asked if there was a need to invite Duterte to the investigation, the Mindanao lawmaker said,
Well, the committee has the power to invite, to extend an invitation to anyone. But what would also depend on the development in the progress of the committee meetings. So we do not want to preempt whatever the committee will decide on. So let's just wait until such time that the committee will commence its investigation. Duterte purportedly struck an agreement with Chinese President Xi Jinping on the WPS during the former term as president. Adjung said the Committee on Rules had a scheduled meeting on Tuesday afternoon. Ayan po mga kababayan, tingnan natin kung hindi sila nagmamadali sa pagsasagawa ng inquiry, ng investigation. Pati yung mga dapat na resource speakers. Pero kung tayo yung tatanungin, kailangan mismo si Digong yung ipasamon. Pag hindi siya mag-attend, di ipa-arrest. I-contempt. Hindi naman siya sitting president. Pag hindi siya mag-surrender, di magtago na siya. Tulad ni Pacquiao. Kasi si Pacquiao wanted din ng Senado. Sama-sama na sila na magtago, mga kababayan. Kasi hindi po pwede yung mga ganyan. So ito yung naging result, mga kababayan, ng investigasyon ng Senado. Nasabi nga natin, baliktad yung naging result sa expectations nila. Napatunayan po doon na walang irregularity sa ginawang operations po. Hindi siya moro-moro. The Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos reiterated on Tuesday that there were no irregularities during the multi-billion peso drug bust conducted by the authorities in Alitagtag, Batangas. So sabi niya, open to the public po ito. Wala po itong tinago ang kapulisan dito. He also praised the police operatives who conducted the operation who, according to him, not only worked tirelessly but also risked their lives. Napahanga po sa kagitingan si Bato ng ating mga kapulisan. Binigyan pa niya ng commendation. Kaya galit na galit yung mga DDS ngayon kay. Ayaw nang iboto ng mga DDS si Bato. Kasi imbes mapasama yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa investigasyon, lalong napaganda. Present po, well documented po, binigay yung recorded siya, binidyohan. Humanga po si Bato sa police operation. Napilit sinisiraan na muro-muro lang daw po para lang mga kababayan ipakita na seryoso yung ating Pangulo sa kanyang war on drugs na bloodless at inaakusa pa na binawasan. Itinakasan niya kasi dati 13.3 billion tapos naging 9 plus billion na lang. In-inventoryan niya yung namalinawan niya yung statement ko na ito niya estimate pa lang. Inulit-ulit yung recorded interview kay Abalos. Nang i-inventory, ito siya. Kaya ini-emphasize ko niya na estimate. Ang estimate, hindi sakto. Masama yung loob ng mga DDS po. Grabe yung frustration nila. Abalos has earlier emphasized that the inventory was conducted in front of civilian witnesses and concerned authorities even as the entire process and procedure was recorded. Walang alisan po. Inabot yata ng 48 hours yon yung pagkasabi kong hindi ako nagkakamali sa pakarinig. O ngayon, ito yung ikinagalit ng mga DDS, yung statement ni Bato. Sabi diyan. Meanwhile, De La Rosa said in a press conference that he's convinced that the explanation of Abalos as well as the Philippine National Police in that he sees no motivation for them to jeopardize the operation. Talagang mali yung estimate nila, napakalayo ng estimate. Siguro na overjoyed lang sila na malaking hulog ng langit na accomplishment yon, na overestimate nila para maganda talaga na accomplishment ang lalabas pero lumabas naman talaga ang totoong weight. So basag na basag po, durog na durog. First day ng investigation pa lang, lahat ng propaganda po laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos
doon sa nangyaring pagkahuli ng bulto-bultong droga sa Batangas, pati yung PDEA leaks na sinasabi nila, totally destroyed po yung mga propaganda. Was out. Parang tinamaan po ng tornado. Kaya masama yung loob ng mga DDS vloggers ngayon. Biyernes Santo yung mga pagmumuka. Yan kasi, isip kayo ng masama sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Nasigi lang ang trabaho. Pati po dito sa paglaban sa droga. Sunod-sunod po yung mga arrest. Ayan o, farmer arrested for selling illegal drugs. Yan o, 7.2 million worth ng marijuana. Yan po, sa Benguet, dinestroyed na po ng ating mga authorities. Pati pa, kahapon to, 1.2 million shabu seized in Iloilo by bus. Yan po, honest to goodness mga kababayan na drug campaign ang ginagawa ng ating Pangulo. Walang ejeki po, bloodless. Kaya kayo nagagalit kasi napapahiya kayong masyado. Yan Pangulo po sige lang ang trabaho, busy-busy. Yan o. Nakipagpulong si Presidente Marcos sa Regional Development Council ngayong araw upang mapabuti ang ugnayan nito sa mga LGUs ayon sa Full Devolution Initiative. President Ferdinand Marcos Jr. ordered the Department of Trade and Industry to harness and upscale the micro, small, and medium enterprises by introducing them to artificial intelligence-powered system to comply with the changing technological demands. Yan po ang ating Pangulo. President Marcos ordered the Department of Energy and all other concerned agencies to expedite the implementation of action plans and strategies to develop electric vehicle industry in the Philippines, particularly on public transportation sector. PBBM to Armed Forces, keep lines open for MILF, MNLF para tuloy-tuloy ang katahimikan po sa Mindanao. Yan po. From former rebel fighters to peace workers, 100 former rebels join government police force. Yan ang ating Pangulo. Yan ang pinagkakaabala niya. PBBM to IP champs, help Philippines achieve inclusive, sustainable development. PBBM bears government measures to control electricity prices. Ito yung irrigation po doon sa Mindanao. Inasikaso ng ating Pangulong Bongbong para sa sapat na pagkain at mas magandang hanapbuhay sa Mindanao. Pinasinayaan ngayong araw ang Malitubog, Maridagao irrigation projects sa Pikit, Cotabato sa pangunguna ni President Bongbong Marcos. Lahat lang po para sa kaunlaran, kaayusan ng ating bansa yung inaasikaso ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Abang yung mga Duterte po, busy po sa pagpaplat para iluklok si Inday. Gusto nang iluklok si Inday sa Palasyo Malacanang. Magto 2 years pa lang. Sobra po ang kanilang paglalaway. 4 years pa niya sila, Mr. Maravillas, na maglalaway. Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating mga balita ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.